Hello mga palangga, pritong mantikang tinapay muna tayo ngayon ha. Ang kagandahan dito mga langga sa ating recipe ngayon ay pwede tayong dumiskarte kung anong gusto natin na itoppings dito sa ibabaw. Sa ating video recipe ngayon ay gagawa tayo ng 3 kilo ng harina. Pero mga langga, maglalagay pa rin ako ng 1 kilo na recipe, kalahating kilo na recipe at 2 kilo na recipe. Pumili lang kayo dyan sa mga recipe natin na ilalagay natin dyan sa ating video screen kung ilang gusto nyo dyan na gagawin. Ito na po yung ating mga sangkap para po sa ating 3 kilo na harina. Ito po yung video natin ngayon ay 3 kilo na harina po yung ginagawa natin. At ito naman po yung ating kalahating kilo. Ito po yung mga sangkap natin sa ating video screen sa ating kalahating kilo. At ito naman yung para sa 1 kilo po natin na mga sangkap mga langga. At ito naman yung mga sangkap natin para sa gustong gumawa ng 2 kilo. Ayan po. Nasa video screen lang po natin. Do not do lang po itong timplada natin. Ayan po sa ating procedure. Pag nahalo na lahat yung mga ingredients natin, ay pwede na tayong maglagay ng ating tubig. At pagkatapos ay tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients before tayo maglagay ng ating harina mga langga. Kung wala kayong large shortening mga langga, ay pwede talagang margarine na lang po lahat ang ilagay ninyo. Kung wala naman kayong margarine, ay pwedeng butter na lang ilagay ninyo dito, pero medyo mahal lang yung butter natin mga langga. Ayan na po, pagtunaw na po yung ating mga dry ingredients, pwede na po nating ilagay yung ating harina. Sa ating harina mga langga, pwede kayong gumamit ng all-purpose na harina, pero mag-adjust kayo ng inyong tubig kasi yung ating all-purpose na harina ay kaunti lang yung tubig na kailangan yan. Mag-adjust lang kayo dyan ng tubig kung all-purpose ang inyong harina. Kasi yung tubig na yan na binigay natin sa ating recipe sa ating video screen, is bread flour po yung ginamit natin or first class na harina. Kung wala kayong mga dough roller or spiral mixer, pwede naman talaga ninyo itong imasa ng mano-mano hanggang sa ma-achieve ninyo yung kinis ng ating dough. Pero hindi talaga mga langga kasing kinis na pinadaan sa ating roller dough. Bali, mahirap po ma-achieve yung elastic nating dough mga langga. Pero kailangan lang po kung magmasa kayo ng mano-mano, ulit-ulitin nyo lang po hanggang sa mapakinis ninyo yung ating dough. Ayan na po mga langga, pinadaan ko po ito sa aking dough roller. At cut ko lang ito mga langga sa 30 grams or 1/8 sa cup measurement mga langga. Ayan po. Hindi po siya punong-puno kasi 30 grams lang po siya. Dito po sa ating 3 kilo ng harina ay nakaputol po tayo ng 182 na piraso. 3 kilo po yan ha sa tag 30 grams. Dito yung 1 kilo dito sa tag 30 grams, yung putol ninyo ay makaputol po kayo ng mga 60 na piraso. Kasi po yung ating bread flour or first class flour na harina ay medyo madami-dami yung aabutin niya. At pagkatapos nating putulin lahat mga langga, ay palambutin lang muna natin yung ating dough kasi laparin natin ito ng kaunti kasi lagyan natin ito ng cheese. Itong cheese natin mga langga naka-prepare na po, pinahaba ko lang po ito sa pag-slice. At pag naglagay kayo dito mga langga, medyo isara nyo lang para hindi po matunaw yung ating cheese pag nagluto po tayo. Kasi sayang lang mga langga, mapupunta lang sa ating kawali. Ayan po mga langga, tingnan nyo lang po yung ginawa ko para may ideya din kayo kung paano na hindi po matunaw yung ating cheese sa loob. Hindi po matunaw ng mantika. Sa ating mga sangkap, may bread improver po tayo dyan na nilagay. Ikadalasan mga langga sa mga comment, wala kayong bread improver. Ma'am, wala kaming bread improver. Ma'am, ano ba yung bread improver? Mga langga, huwag na niyong pilitin pag wala. Basta yung ating dough, hindi lang po natin pa-alsahin masyado. Bali pa ipasalubong lang po natin sa pagluto. At pag ito'y ating hinawakan papunta ng ating kawali, ay wag lang po nating higpitan. Bali, luwagan lang po natin sa paghawak. Maganda kasi pag naglagay tayo ng bread improver nasa pangalan yan bread improve. Pina-improve or pinaganda niya yung ating dough. Pero kung wala talaga kayo nun, wag nyo nang pilitin mga langga. Okay lang naman, basta wag nyo lang overpropping yung ating dough.
At pwede din tayong gumamit ng rolling pin para po mapadali yung ating paggawa. Ito po mga langga ang gagawin natin pag nagsalansan po tayo para hindi po bumukaka or hindi po mag-open yung ating cheese donut pag nagluto po tayo. Bali ito po yung mga dinugtungan niyang mga langga, ipailalim po natin. Doon po natin ilagay sa ilalim para hindi po mag-open. At pagkatapos nun, paalsahin lang po natin yung ating dough ng 1 oras, 2 oras, hanggang 3 oras mga langga. Depende po yan sa ating room temperature. Kung mahangin po yung lugar ninyo, pwede nyo po itong takpan ng malinis na tila. At ito na mga langga ay magluto na po tayo. Medyo malaki na yung ating dough. Pinaalsa ko lang ito ng 2 oras at 20 minutes mga langga. At kailangan lang po, mainit lang po na mainit yung ating mantika. At sa paraan po mga langga ng ating pagluto dito para hindi po siya bumalik pag ito'y ating binaliktad. Ay ito lang po mga langga yung gagawin natin. Kahit hindi pa siya gaanong ka golden brown, ay pwede nyo nang ibaliktarin para hindi po siya magbalik. Para hindi po siya lumalaban kumbaga. Ayan po. Kasi pag hintayin mo pa yung mag-golden brown, yung ilalim, saka nyo pabaliktarin, ay babalik yan mga langga. Parang kung saan pa hindi siya susunod. Basta paikot-ikutin nyo lang yung dough natin sa mantika. Ayan na mga langga, pantay na po yung pagka-golden brown niya, yung pagkaluto niya. Ayan na po, pwede na po nating hanguin. At para sa ating coating mga langga, meron po tayo ditong cornstarch. Lutuin lang po natin ito. Pero kung wala kayong oven mga langga na pwedeng paglutuan ng ating cornstarch, pwede talaga ninyo itong lutuin sa kalaha or sa kawali mga langga. Madali lang po itong cornstarch natin lutuin sa kawali. Yung ginawa natin ngayon na toppings ay kasya lang po ito sa 1 kilong dough. At salain lang po natin yung ating powdered milk at saka yung ating powdered sugar at saka yung ating cornstarch para po maging makinis yung ating toppings. Wala pong mga lumps or buo-buo mga langga. At pagkatapos haluin lang po natin para maging well combine yung ating mga ingredients sa ating toppings. Ayan po. At mga langga, pag lumamig na yung ating iba niya dito is melted margarine lang po yung ginamit natin dito. Ayan lang po. Nagtunaw lang po ako ng margarine. At ganito lang namin ito binabalot mga langga sa aming school para po sa school canteen. At pwede ring hindi na tayo maglagay ng margarine, pwedeng asukal na lang diretso at pwede ring yung pagkatapos nating mag-melted ng margarine, malagyan natin at pwede ring asukal na lang yung ating ilagay. Ito mga langga. Itong isa hindi po natin nilagyan ng melted margarine, hindi po kumapit masyado yung asukal, wala po itong margarine. Sana nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon mga langga. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating video ng ating tinapay. Ito po inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.